gelatin. O napakasarap niya, oh, 'di ba? Mamaya titikman natin 'to. Ang sarap-sarap. Nagawa ng arnibal o nagawa tayo ng arnibal para doon sa sago. Kasi magluluto tayo ng mango gelatin na lalagyan natin ng sago. Mamatamisin muna natin yung sago para siya ay kumunat. Ngayon, yung arnibal ay kumukulo na at malapot na ilalagay na natin itong sago. Ayun. Hintay natin kumunat dyan at maluto yung sago. Ayan. Ayan, luto na yung ating minatamis na sago at mamaya ihahalo na natin ito sa ating mango gelatin. Luto na yung ating pearl minatamis. Kaya ayan, hintayin na lang natin at ilalagay natin sa gelatin. Pansasahog natin siya. Kayurin natin yung laman ng bunot at saka natin i-blender. Lagyan natin ng tubig para maging puree siya o juice. Cubes natin yung mangga ng maliliit na cubes siya para maganda siyang tingnan doon sa ating gagawing mango gelatin. Pumili tayo ng hinog na mangga na matamis para masarap yung ating mango gelatin. Meron tayong gata dito, 4 na niyog. Ayan, kinubes natin yung mangga, yung hinog na mangga, 4 na kilong mangga. Sago, minatamis natin ng sago. Pinakita natin mamaya yung pagmamatamis ng sago. Meron tayong evaporated milk. Meron tayong gulamang puti at gagamit tayo ng food color para maging yellow siya. At meron tayong puting asukal at saka yung juice ng mangga na yung bunot, kinayod natin yung mga laman niya at saka natin i-blender para makuha natin yung talagang lasa ng sariwang manggang hinog. Kaya ang ating gelatin ay napakasarap dahil purong mangga o pressed na manggang hinog ang gagamitin natin. Wala tayong artificial na mango flavor na gagamitin dito. Talagang natural na mangga. Tingnan nyo naman, napakarami nung ilalagay nating mango cubes. Umpisahan na natin yung pagluluto ng ating gelatin. Mag-umpisa na tayong gumawa ng gulaman o ng gelatin. Ilalagay natin yung 7 sachet dito sa liquid niya. Yung isang sachet ng gulaman ay lalagyan natin ng liquid na 1.5 liter. 1.5 liter kada isang sachet ng gulaman powder. At ang mix natin ng liquid ay gata, tubig, evaporated milk, at saka yung pinaka-juice no, galing dun sa bunot ng mangga. Yan. Wala munang apoy, hindi muna natin i-on yung ating kalan. Hintayin muna natin itong matunaw yung gulaman dito sa malamig na liquid. Kailangan hindi siya kumukulo pa o hindi pa mainit. Hintayin muna natin siyang matunaw dito. Haluin natin ganito. Huwag muna natin bubuksan yung kalan. Huwag muna natin siyang aapoyan yung ating gulaman at hindi siya matutunaw agad yung gulaman powder. Basta tandaan nyo, isang sachet na ganito ng gulaman ay ang katumbas na liquid niya ay 1.5 liters. Kaya may combination tayo ng gata, gatas at saka yung juice ng mangga. Yung pinaka-juice ng mangga ay galing din naman sa tubig. Basta ang sukat nun, pag sasamahin natin dito, 1 litro at kalahati kada isang sachet. Yan. Tunaw na yung gulaman powder. I-on na natin yung kalan. Yan. Naka-on na yung kalan. At hahalu-haluin natin to para hindi siya magkulta yung pinapagata ng ating gelatin. Maglalagay na tayo ng pangkulay o yung food color, yung kulay orange o yellow para magmukha siyang mango flavor talaga dahil white yung gulaman nating nabili, wala tayong nabiling kulay yellow. Pero kung meron tayong nabiling kulay yellow o orange, yun ang bilhin natin at yun ang gamitin natin para hindi tayo gumamit ng food color. Ito. Halo natin dito hanggang sa kumulay. Magdagdag pa tayo ng konti. Huwag naman sobra at baka pumait. Tansyahin lang natin yung kulay.
na mag-yellow siya. Ayan, oh. Nakita niyo ba? Oh, ayan, oh. Nag-dilaw na siya, kulay mangga na siya. Hintayin nating kumulo yung ating gulaman. Malapit ng kumulo ang gelatin. Ayan, oh. Gusto niya kumulo, pero hahalu-haluin natin para hindi siya bubula kasi bubula ito ay tatapon sa kasirola. At saka para hindi magkunta yung gata. Ayan. Malimit natin siyang hinahalo. Ayan, ganyan. Hihintayin natin siyang lumapot at talagang kumulo siya ng bonggang-bongga. O, malapot na. Hihintay lang na uli natin lumapot pa siya para may kunat siya pagka ito ay kinain natin at tumigas na siya o nahulman doon sa molder. At lalo siyang masarap kung malamig galing sa refrigerator. Tingnan nyo naman, malapot na siya o konti pa. Ganyan lang kadali gumawa ng gelatin. O, lumalapot na siya. O, ayan, o. Pag ganito, hihinaan natin yung apoy kasi aapaw to ng aapaw kung malakas yung apoy. Ayan, o. Tignan nyo naman. Lapot na niya. Ngayon, ilalagay na natin yung sago. Ayan. Minatamis natin itong sago para makulat siya, yung pinaka-swirl. Yung pearly shell. Ayan, o. Diba? Ilalagay na natin ang mangga. Ito, mapupuno na. Ang dami kasi ng mangga natin. Ito pa. Napuno na halos. Halo lang natin at hintayin natin itong lumapot uli and then lalagyan na natin ng asukal. Ayan, o. Hintayin lang uli natin kumulo. Ngayon lalagyan na natin siya ng asukal. Pag-asukal na tayo. Pantayin natin yung hindi masyado siyang matamis. Alam nyo naman, bawal ang matamis. Ayan. Tansyahin lang muna natin yung tamis niya. Ayan. Titikman natin yan. O, luto na yung ating gelatin. Tikman natin kung ano lasa. Ang sarap niya. Lasang-lasa yung mangga. O, ayan. Aataduhin na natin ito sa molde. Sasali na natin sa mga hulmahan niya. Doon na siya para mag-mold. Isasali na natin. Ayan. Ayan, natapos na nating hulmahin sa mga molde niya ng microwavable ang ating mango gelatin. O kaya ayan, o tingnan nyo, napakasarap. Ito na yung ating finished product nung mango gelatin. O napakasarap niya, o diba? Mamaya titikman natin to pag nailagay na sa refrigerator, kaya abangan nyo. O tingnan nyo naman at itsura pa lang napakasarap, diba? Titikman natin yung gelatin at nag-mold na siya at matigas at nilagay natin sa rep malamig na siya. Titikman natin kung ano lasa at kung masarap yung pagkaluto natin.
Ang sarap-sarap. Tama-tama ang lasa ng mangga. Lasang-lasa siya. Tsaka yung tamis, hindi ganun katamis. At tsaka makunat yung sago. Kaya napakasarap nung iniluto nating mango gelatin. Kaya gayahin nyo na, oh. Isa patik man natin. Talaga. The best. Ang sarap.